Isang mayamang negosyante ang nakakita sa dati niyang kasambahay na nakaupo sa isang abandonadong hintuan ng bus. Yakap-yakap ang kanyang batang anak. Sa sandaling iyon, naunawaan niyang hindi niya kayang basta na lang magmaneho palayo at kalimutan ang nakita niya. Matinding tumatama ang araw ng disyerto sa kanilang tatlo, walang awa, at nagdulot iyon ng mabigat na katahimikan, parang huminto ang oras. Paano napunta sa ganitong desperadong kalagayan ang babaeng minsang nagtrabaho sa loob ng kanyang marangyang mansyon kasama ang isang maliit na bata? Nakakagulat ang pagitan ng kanilang dalawang mundo. Nakatayo si Santiago sa isang perpektong tahi na suite, kakababalang mula sa isang sasakyang nagkakahalaga ng maliit na kayamanan. Si Lea naman nakapulupot sa loob ng isang marupok na silungan na gawa sa lumang nabubulok na kahoy. Pilit na pinoprotektahan si munting Gabriel mula sa matinding init. Hindi na niya kailangang tumingala para malaman kung sino ang huminto. Ang tunog ng mamahaling sapatos na papalapit ay nagpayanig sa buong katawan niya. Dahil sa instinct, marahan niyang iniwas ang mukha ng anak na parabang ang pagtatago nito ay makakapagligtas sa kanila mula sa anumang paparating. Pero wala nang pagtatago nang makita ni Santiago ang pawisang mukha ng bata at ang malalaki nitong matang nakatitig sa kanya na puno ng inosenteng pag-uusisa. May isang bagay sa dibdib niya ang biglang nanahimik. Isinara niya ang pinto ng kotse nang may lakas at ang matalim na tunog ay umalingaw-ngaw sa walang laman na kalsada na parang putok ng baril. Umaakyat ang alon ng init mula sa aspalto. Binabaluktot ang hangin sa paligid niya habang naglalakad siya patungo sa istrukturang kahoy na mukhang babagsak anumang sandali. Nakatitig si Lea sa lupa nang tumigil siya sa harap niya, ngunit napansin ni Santiago ang paninigas ng balikat nito na para bang gusto niyang lumiit at maglaho. Si Gabriel naman ay patuloy na nagmamasid sa estrangherong maayos ang bihis, masyado pang bata para maintindihan kung bakit biglang naging tensyonado at tahimik ang kanyang ina. Lea, tawag ni Santiago, mas mabagsik ang boses kaysa sa nais niya. Huling beses niyang nakita si Lea ay 4 na taon na ang nakalipas. Noon, palagi itong nakangiti habang naghahain ng almusal at nagsasalita tungkol sa mga pangarap nito na may liwanag sa mga mata. Ngayon, nakatayo ito sa harap niya na parang anino na lang ng dating babae. Nakakupas na damit at may mukhang puno ng paghihirap na parang sobra para sa isang tao. Ginoong Santiago, mahinang sagot niya, nakatingin pa rin sa maalikabok na lupa. Anong ginagawa mo rito sa lugar na ganito? Tanong niya, pilit na kalmado. Pero nabigo ang pagtatangka niya nang mapansin niya ang marupok na itsura nito. Ang Italianong suit na suot niya ay malamang mas mahal pa kaysa sa kinita nito sa loob ng maraming taon. At ang isip na iyon ay nagdulot sa kanya ng matinding guilt. Naghihintay po ako ng bus, sir. Dapat dumating na ito, sagot niya. Agad niyang nakilala ang kasinungalingan. Kinansela ang rutang iyon. 2 taon na ang nakalipas matapos maitayo ang bagong highway, ilang dosenang kilometro ang layo. Sumulyap siya sa abot tanaw na nababaluktot ng init, kung saan wala ni isang gumagalaw maliban sa tuyong mga palumpong na tinutulak ng mainit na hangin. Wala nang dumadaan na bus dito, Lea. Alam mo yan, sabi niya, lumapit sa mahinang lilim ng silungan. Kumakalansing at kumikiskis ang bubong na bakal dahil sa init. Halos walang naibibigay na ginhawa. Gumalaw si Gabriel sa bisig ng ina. Naglalabas ng maliliit na tunog ng hindi komportable at kumurot iyon sa dibdib ni Santiago. Basag ang labi ng bata at namumula ang balat dahil sa araw. Nauuhaw siya, maring sabi ni Santiago, hindi nagtatanong kundi nagsasabi ng katotohanang masakit sa pagitan nila. Muli, sinubukan ni Lea takpan ang mukha ng anak gamit ang manipis na tela.
Ayos lang po kami, sir. Mangyari po, ipagpatuloy ninyo na ang biyahe. May mahahalaga po kayong meeting. Bulong niya, nanginginig sa kaba. Binalewala siya ni Santiago. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa kotse nang may determinasyon. Binuksan ang likod na pinto at kinuha ang 2 bote ng malamig na tubig na palagi niyang inilalagay doon. Pagbalik niya, inabot niya agad ang isang bote kay Gabriel nang hindi humihingi ng pahintulot. Agad itong umabot pero tumigil at tumingin muna sa ina. Parang tahimik na nagtatanong kung ligtas ba. Napabuntong hininga si Lea parang pagsuko. Nanginginig ang kamay niya habang tinanggap ang bote, binuksan ito at tinulungan ang anak uminom. Uminom si Gabriel ng sabik na para bang ilang araw nang hindi nakakalasap ng kahit anong sariwa. Habang pinapanood siya, may masakit na pagkirot sa tiyan ni Santiago. Ikaw rin, uminom ka, giit niya, iniabot ang 2 bote. Nag-alinlangan si Lea, nagbanggaan ng pride at ang simpleng pangangailangang mabuhay. Sa huli, nanaig ang uhaw. Tinanggap niya ang bote at uminom ng malalim. Ipinikit sandali ang mata na para bang ang tubig ay isang bagay na napakahalaga at bihira. Salamat! Bulong niya, pinunasan ang bibig gamit ang likod ng maruming kamay. Nanatiling nakatayo si Santiago sa harap nila at ang anino niya ang tumakip sa magina. Saan mo balak pumunta? Maglalakad? Kasama ang bata at yang maleta? Tanong niya, pilit intindihin kung paano napunta sa ganito ang babaeng minsang naglinis ng bahay niya. Sa pinsan ko po, sa Pedra Branca, sagot niya, iniiwas ang tingin. 200 kilometro ang layo noon, maglalakad ka ng ganun kalayo, karga ang maliit na bata. Kita ang hindi niya makapaniwala, ang galit na nararamdaman niya ay hindi para sa kanya, kundi sa kabaliwan ng sitwasyon. Akala ko po makikisabay ako sa daan. May mga humihinto naman minsan para tumulong, sagot niya. Pilit na matatag pero halatang takot ang boses. Kasama ang bata, magtitiwala ka sa mga estranghero sa kalsada? Alam mo ba kung gaano yan kapanganib? Singhal niya. Mas matalim kaysa sa gusto niya. Ngayon na nakainom na ng tubig, nagsimulang umiyak at magreklamo si Gabriel. Nababahala sa tensyon at sa nakakasakal na init. Tumingin si Santiago sa mamahaling relo niya, isang ugali mula sa buhay na kontrolado ng schedule at pagmamadali. Sa maikling sandaling iyon, gumawa siya ng desisyong babago sa kinabukasan nilang dalawa. Tayo! Maring sabi niya. Tumingin si Lea naguguluhan. Ano po? Tayo, kunin mo ang mga gamit mo. Sasama ka sa akin. Sabi niya sa tonong walang puwang sa pagtutol. Hindi po, sir. Hindi ko po kaya. Magagalit si Ginang Antonia kapag nalaman niyang simula niya. Kumalat ang takot sa maputla niyang mukha. Umalis si Antonia. 8 buwan na ang nakalipas, diborsyado na kami, putol ni Santiago. Kumislap ang tunay na pagkagulat sa pagod na mukha ni Lea. Kahit ganun po, Ginoong Santiago, hindi ko po matatanggap. May buhay po kayo, may buhay po ako. Magkaiba po ang mundo natin. Giit niya, mas mahigpit na niyakap si Gabriel na para bang kaya ng yakap niya lang protektahan ito sa lahat. Tingnan mo ang anak mo, Lea. Biglang sigaw ni Santiago, saglit na nawalan ng kontrol. Sa lakas ng boses niya, napaiyak ng malakas ang bata. Agad niyang pinagsisihan. Hininaan niya ang boses at hinaplos ang basang buhok niya. Pasensya na, pero tingnan mo talaga siya. Hindi na siya magtatagal sa ilalim ng araw na to. Kung mananatili ka rito na naghihintay ng bus na hindi na dumadaan o umaasa sa sakay mula sa kung sino-sino, inilalagay mo sa panganib ang buhay niya. Mas mahalaga ba ang pride mo kaysa doon? Tanong niya. Gamit ang parehong direktang lohika na ginagamit niya sa mga negosyong mataas ang stake. Tinitigan ni Lea ang namumulang mukha ni Gabriel. Nakita niya ang pagod sa maliliit nitong mata at naramdaman ang bigat ng responsibilidad sa dibdib niya. Kinagat niya ang labi, pinipigilan ng luha na parang nasusunog sa tuyong mata. Wala po akong pera para bayaran kayo sa biyahe.
Mahina niyang amin, punong-puno ng hiya. Hindi ako humihingi ng bayad. Binibigyan lang kita ng pagkakataon na makaligtas ngayong araw. Halika na, sagot niya. Hindi na siya naghintay ng pahintulot. Yumuko siya at binuhat ang nakakagulat na mabigat na maleta. Saglit niyang naisip kung ano ang posibleng laman nito. Gayong napakakaunti lang ng pag-aari ng isang taong tulad niya. Tara, ulit niya, naglalakad ng determinado papunta sa marangyang sasakyan. Nanatiling nakatigil si Lea ng ilang segundo, nakatitig sa kupas na bangkong kahoy kung saan siya nagtiis ng 4 na walang katapusang oras. Pagkatapos, napabuntong hininga siya ng malalim. Parang mula sa pinakaloob ng kaluluwa niya, yakap si Gabriel, sumunod siya sa lalaking naka-eleganting suit. Binuksan ni Santiago ang likod na pinto para sa kanya. Sa loob, amoy bagong leather at malamig na aircon, matinding kabaligtaran ng alikabok at hirap na kumapit sa kanyang damit. Huminto siya sa may pintuan, tinitingnan ng malinis na upuan. Madudumihan ko po ang lahat, tapat niyang sabi, nag-aalala na mag-iwan ng marka. Kotse lang yan, Lea. Sumakay ka na, sagot niya. Mas banayad na ngayon kahit may pagmamadali pa rin sa boses. Dahan-dahan at maingat siyang sumakay sa kotse, dumulas papunta sa pinakadulong sulok ng backseat. Pumulupot siya na parang gusto niyang maging hindi nakikita, sinisikap na halos wala siyang okupahang espasyo. Marahang isinara ni Santiago ang pinto, dinala ang mabigat na maleta sa trunk at saka umupo sa manibela. Nang paandarin niya ang susi at nagsimulang umihip ang aircon, narinig niya ang isang mahabang buntong hininga mula sa likuran, pagod na pagod. Sa unang 15 minuto, nagmaneho siya nang walang sinasabi kahit isang salita. Paminsan-minsan, tinitingnan niya si Lea sa rearview mirror. Pinupunasan ni Lea ang pawisang mukha ni Gabriel gamit ang basang tela at pabulong na umaawit ng mga duyan sa kalmado at musikal na boses. Habang nakikinig si Santiago, unti-unting lumalaki ang hindi komportabling guilt sa dibdib niya, isang kakaibang pakiramdam ng responsibilidad na hindi niya maipaliwanag ng lohikal. Malinaw pa sa alaala niya si Lea noon sa mansyon. Palagi itong mabilis, organisado at tahimik. Lagi itong magalang na nakangiti kahit sigawan ni Antonia dahil sa pinakamaliit at pinakawalang kwentang bagay. Tapos, isang araw, bigla na lang nawala si Lea na parang hindi kailanman nag-exist. Sinabi ni Antonia na nagnakaw daw siya ng singsing pero hindi kailanman lubusang naniwala si Santiago sa kwento ng dati niyang asawa. Ngayon, sa kitang-kitang kahirapan ni Lea, parang katawa-tawa ang ideya na isa siyang magnanakaw. Lea, sabi niya, muling sumulyap sa salamin. Agad siyang tumingala, alerto at maingat. Opo, sir, sagot niya gamit ang automatikong paggalang na naituro sa kanya ng mga taon ng pagiging kasambahay. Bakit ka talaga umalis noon? Gusto ko ang buong katotohanan. Tanong niya, kailangang maintindihan sa wakas ang nangyari. Biglang parang bumigat ang hangin sa loob ng kotse. Sa labas ng bintana, mabilis na lumalabo ang walang katapusang disyerto habang palayo sila sa abandonadong hintuan. Sabi ni Ginang Antonia, kung hindi ako aalis agad, tatawag siya ng pulis. Inakusahan niya akong nagnakaw ng emerald ring niya. Paliwanag ni Lea, mahigpit ang boses dahil sa emosyon na pilit niyang kinokontrol. Wala po akong hinawakan na hindi akin, Ginoong Santiago. Alam ninyo yun. Sa 2 taon ko sa bahay na yon, ni isang real na nakita kong nakakalat. Hindi ko man lang kinuha, dagdag niya. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang bumagsak ang luha sa mukha niya. Alam kong hindi ka nagnakaw, mariing sabi ni Santiago dahil totoo siyang naniniwala. Pagkalipas ng ilang buwan, siya mismo ang nakahanap ng singsing. Nahulog iyon sa likod ng aparador sa closet ni Antonia. Nakalimutan lang ng dating asawa niya kung saan niya inilagay, pero hindi nito kailanman inamin ang pagkakamali. Hindi nito hinanap si Lea at lalong hindi humingi ng tawad.
Pasensya na sa nangyari. Dapat inimbestigahan ko muna bago kita pinayagang umalis, sabi niya. Kahit alam niyang mahina ang tunog ng mga salita kumpara sa lahat ng dinanas niya. Hindi po ninyo kasalanan. Nagseselos po si Ginang Antonia sa akin, mahina niyang sagot. Pagkatapos ay bigla siyang tumigil na parang sobra na ang nasabi niya. Nagseselos? Sa ano? Trabaho lang naman ang ginagawa mo sa bahay? Tanong ni Santiago, nakakunot ang noo sa pagkalito. Hindi sumagot si Leia. Yumuko siya at tumuon kay Gabriel na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa malamig na hangin. Sa wakas ay komportable. Nagpatuloy si Santiago sa pagmamaneho pero naguunahan ang mga isip niya. Hindi niya kayang basta na lang ihatid si Leia sa Pedra Branca at bumalik sa buhay niya na parang walang nangyari. Matapos ang ginawa ni Antonia, ang iwan si Leia at ang inosenteng batang iyon sa paghihirap ay parang isang uri ng kaduwagan na hindi niya mapapatawad sa sarili. May pera siya, impluensya at isang napakalaking mansyon na puno ng mga bakanteng kwarto. Kung hindi ka makarating sa pinsan mo, may iba ka pa bang siguradong matutuluyan? Tanong niya, kahit alam na niya ang posibleng sagot. Wala po sir, amin ni Leia. Pinalayas po ako sa boarding house na tinitirhan ko kahapon ng umaga. Hindi ko po nabayaran ang renta na utang ko. Namula ang pisngi niya sa hiya habang nagsasalita. At ang ama ni Gabriel, hindi ba siya tumutulong? Tanong ni Santiago, maingat na binubuksan ang usaping alam niyang masakit. Sa salamin nakita niya ang biglang paninigas ng buong katawan ni Leia. Hindi niya alam na may anak siya at hindi niya pwedeng malaman. Sabi niya, medyo nauutal sa mga salita. Bakit? Marahas ba siya? Delikado ba siya? Tanong ni Santiago tunay na nag-aalala. Hindi po sir, mabuti po siyang tao, matapat. Pero nakaayos na ang buhay niya at hindi kami kasama roon, sagot niya, at bawat salita ay basang-basa ng lungkot. Nakaramdam si Santiago ng matalim na inis sa hindi kilalang lalaking iyon. Iniisip na isa itong taong iniwan ang anak na parang wala lang. May karapatan ang bawat ama na malaman na may anak siya at bawat bata ay karapat-dapat makilala ang kanyang ama. Sabi niya, naging matatag at moral ang tono. Minsan po, mas maraming buhay ang sinisira ng katotohanan kaysa sa inililigtas nito, Ginoong Santiago. Sagot niya ng misteryoso, malinaw na ayaw niyang magpaliwanag pa. Patuloy na nilalamon ng kotse ang mga kilometro ng mainit na kalsada. Maya-maya, lumapit sila sa isang malaking sangandaan. Sa kanan, papunta ang daan sa Pedra Branca, isang maliit na bayan na kaunti ang oportunidad kung saan balak ni Leia magsimulang muli mula sa wala. Sa kaliwa, ang highway ay pabalik sa kabisera, sa yaman, at sa malaki at malungkot na mansyon ni Santiago. Kapansin-pansing bumagal si Santiago. Nagsimulang tumunog ang signal light sa paulit-ulit at parang nakaka-hipnotismong ritmo. Tumingin si Leia, natural na inaasahang kakanan siya. Pero matapos ang mahabang paghinto, biglang iniikot ni Santiago ang manibela pakaliwa, pinili ang daang pabalik. Ginoong Santiago, mali po ang kalsadang tinahak ninyo, doon po ang Pedra Branca. Babala niya, yumuko pasulong na halatang nag-aalala. Alam ko kung nasaan ang Pedra Branca, Leia. Kalmado niyang sagot at saka binilisan. Kung ganon, saan ninyo kami dinadala? Pakiusap, ihinto ninyo ang kotse. Kailangan kong bumaba ngayon. Natataranta siya, biglang tumaas ang boses. Walang mananakit sa iyo, pangako ko. Sabi niya, kontrolado at matatag ang tono. Pero hindi ako pwedeng bumalik sa bahay na yon. Wala akong maayos na damit, wala akong disenteng gamit. Ano ang iisipin ng mga tao kapag nakita nila ako? Ano ang balak ninyong gawin sa amin? Tanong niya, nanginginig sa tunay na takot. Tiningnan siya ni Santiago sa salamin ng sobrang tindi, kaya agad siyang natahimik.
Ayusin ko ang isang napakasamang pagkakamali, Leia, sabi niya. 2 taon kang nagtrabaho sa bahay ko. Inalagaan mo ang lahat ng may katapatan at pagsisikap, tapos itinapon ka na parang wala kang halaga. Hindi ko hahayaang tumira ka sa squatter kasama ang sanggol habang ako'y natutulog mag-isa sa isang mansyon na may 10 bakanteng kwarto. Deklarasyon niya, steady at hindi matitinag ang boses. Pero sa anong kondisyon? Tanong ni Leia. Bilang kasambahay ulit, hindi ako makakapagtrabaho ng maayos kung palagi akong kailangan ni Gabriel. Hindi bilang kasambahay, sagot ni Santiago at hinayaan niyang mabitin ang mga salita sa tensyonadong katahimikan. Kung ganon, ano po talaga? Bulong niya halos hindi marinig. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, kinuha niya ang telepono mula sa gitnang konsol, nag-dial ng pamilyar na numero at inilagay sa speaker. "Hello, Josephine?" sabi niya. Tinatawagan ang kasalukuyang housekeeper. "Opo, Mr. Santiago. Magandang hapon," sagot ng babae. "Ihanda mo ang main guest room, yung asul na nakaharap sa hardin," utos niya. "Sabihin mo sa cook na magluto ng masustansyang sopas at bumili ng powdered milk, maliliit na diaper at iba't ibang damit ng bata. Lahat. Agad." "Opo, sir. Kailan po dapat handa na ang lahat?" tanong ni Josephine, halatang nagulat. "Nandoon ako sa loob ng 1 oras at kalahati," sagot ni Santiago. Pagkatapos, naging mas malamig ang boses niya. "At Josephine, walang sinuman maliban sa'yo ang pwedeng pumasok sa east wing ng bahay. Direktang utos yan." "Naiintindihan ko po ng lubos, sir." Tinapos ni Santiago ang tawag at ibinalik ang telepono sa kinalalagyan nito. Nakatitig si Leia sa kanya ng malalaki ang mga mata. Tila ba talagang naniniwala siyang nawalan na ito ng katinuan. "Ang guest room?" bigla niyang nasabi. "Ginoong Santiago, hindi po ito tama. Hindi ninyo pwedeng ilagay ang dating kasambahay sa guest room ng inyong mansyon. Ano ang iisipin ng mayayaman ninyong kaibigan? Ano ang sasabihin ng mga tao sa high society?" Totoo ang takot niya dahil para sa kanya, hindi lang ito kakaiba, isa itong ganap na paglabag sa mga panlipunang patakaran na sinusunod niya buong buhay niya. "Wala akong pakialam sa iisipin nila," sagot ni Santiago agad, walang pag-aatubili. "Ang mahalaga sa akin ay kung ano ang makatarungan at ang iwan ka sa kalsadang yon para maghirap at posibleng mamatay ay hindi makatarungan at hindi tama." Doon natapos ang usapan. Ang natitirang biyahe ay lumipas sa mabigat at tensyonadong katahimikan. Nakatitig si Leia sa bintana habang unti-unting nagbabago ang tanawin. Ang tuyong disyerto ay napalitan ng maayos na mga komunidad, pagkatapos ay malilinis na suburb, at sa huli ay ang matataas na tarangkahan ng mga mamahaling pribadong village. Agad niyang nakilala ang daan, bawat kurba, bawat puno, bawat pamilyar na karatula. Tumibok ng malakas ang puso niya, halos maramdaman niya ito sa kanyang lalamunan. Bumabalik siya sa lugar kung saan minsan siyang pinalayas ng may kahihiyan. Ngunit ngayon, bumabalik siya sa harapang pasukan, hindi bilang katulong kundi bilang panauhin. Nang pumasok ang makintab na itim na kotse sa elektronikong bakal na tarangkahan, magalang na sumaludo ang mga gwardya. Pumarada si Santiago mismo sa harap ng engranding pangunahing entrada. Sa gitna, ang isang fountain na yari sa Italian marble ay nagbubuhos ng malinaw na tubig sa maayos at parang nakakahipnotismong agos. Pinatay niya ang makina at tumingin sa likod. Masusing pinagmasdan si Leia at ang batang mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. "Narito na tayo," sabi niya. "Mula sa sandaling ito, walang hahawak sa iyo, walang mananakit sa iyo. Pangako ko." Nakapagnud lamang si Leia. Hindi siya makapagsalita sa sobrang pagkalito at emosyon. Lumabas si Santiago, umikot sa kotse at binuksan ang likod na pinto para sa kanya. Inilahad niya ang kamay upang tulungan siya. Tinitigan niya ang kamay nito,
Malinis, malakas at maayos ang pagkakaalaga. Pagkatapos ay tumingin siya sa sarili niyang kamay, magaspang at marumi, pinatigas ng trabaho at paghihirap. Nag-atubili siya ng ilang mahabang segundo. Sa wakas, inilagay niya ang kamay niya sa kamay nito at may kakaibang kuryenteng umakyat sa braso niya parang biglang kislap. Maingat siyang inalalayan ni Santiago palabas habang si Gabriel ay natutulog sa isang braso at ang kamay ni Santiago ay sumusuporta sa kanyang siko. Umakyat si Lea sa marmol na hagdan papunta sa entrada. Kusang bumukas ang malalaking inukit na kahoy na pinto at naghihintay si Josephine sa loob. Nanlaki ang mga mata nito nang makilala ang pagod at maruming babaeng kasama ng elegante nitong amo. "Lea, ikaw ba talaga yan?" Bulalas ni Josephine, hindi maitago ang pagkabigla. "Ihanda mo agad ang mainit na paliguan para sa kanya." Utos ni Santiago habang dumaraan, inaakay si Lea papunta sa pangunahing hagdan. "At maghanda ka rin ng isa para sa bata. Maligamgam na tubig, banayad na sabon. Pagkatapos tawagan mo si Dr. Ricardo. Gusto ko ng kumpletong medical check-up para sa bata." Habang umaakyat si Lea sa malapad na hagdan, parang alon na tumama sa kanya ang pagkahilo. Ang labis na karangyaan, ang pamilyar na amoy ng mga bulaklak at pinakintab na sahig, ang masasakit na alaala, lahat ay sabay-sabay na bumagsak sa kanya. Mahigpit niyang hinawakan ang ginintuang rehas para hindi siya mahimatay. Sa itaas, inakay siya ni Santiago sa malinis na pasilyo papunta sa dobleng pintong yari sa mahogany. Binuksan niya yon at bumungad ang isang napakagandang silid, king-size na kama, antigong muebles, at tanawin ng perpektong inaalaga ang hardin. "Ito na ang magiging silid mo," sabi niya, na parabang pinakasimpleng bagay lang yun sa mundo. Dahan-dahang pumasok si Lea, parang taong pumapasok sa isang banal na lugar. Marahang inilapag niya si Gabriel sa kama na may sapin na seda. Hinubad ang maliit nitong sandalyas at tinakpan ng malambot na kumot. Napabuntong hininga ng masaya ang bata sa kanyang pagtulog. Sa wakas ay tunay na komportable matapos ang mga linggo. Nakatayo si Lea sa tabi ng malaking kama, pinagmamasdan ang anak na may mukhang puno ng pagmamahal, ginhawa at hindi makapaniwalang damdamin. Nanatili si Santiago malapit sa pintuan, tahimik na iginagalang ang pribadong sandali ng mag-ina. Matapos ang ilang mahabang minuto, humarap si Lea sa kanya. Malayang dumadaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. "Hindi ko alam kung ano ang sasabihin," bulong niya, nababasag ang boses. "Wala akong mahanap na salitang sapat para magpasalamat." Nagkibit balikat si Santiago, halatang hindi komportable sa emosyonal na pasasalamat. "Napagpasalamatan mo na ako ng sapat," sagot niya. "Ngayon, kailangan mong magpahinga. Nasa likod ng pintong yan ang banyo." Itinuro niya ang isang gilid na pasukan. "May malilinis na tuwalya at kung anumang kailangan mo. Gamitin mo ang kahit ano. Hahayaan muna kitang magayos. Kung may kailangan ka ngayong gabi, ang silid ko ay nasa dulo ng pasilyong ito." Tumango si Lea at pinunasan ng luha gamit ang likod ng nanginginig niyang kamay. Paalis na si Santiago, ngunit huminto siya sa pintuan at muling lumingon. "Lea," mahina niyang sabi, "maligayang pagbabalik sa pagkakataong ito para manatili, permanente kung iyon ang gusto mo." Isang maliit at mahiyain ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ito ang unang pagkakataon na tunay siyang ngumiti mula nang matagpuan siya sa abandonadong hintuan ng bus. Bumaba si Santiago at dumiretso sa malaking kusina. Siya mismo ang naghanda ng masustansyang merienda at inayos ito ng maayos sa refrigerator sakaling magising si Lea o si Gabriel na nagugutom sa gabi. Pagkatapos pumasok siya sa pribadong opisina at binuksan ang computer. Nagsimula siyang magsulat ng detalyadong listahan ng lahat ng kailangan niyang ayusin sa lalong madaling panahon.
Maayos na crib, mga damit para kina Lea at Gabriel, mga laruang pang-edukasyon at mga gamit sa paaralan kapag sapat na ang edad ng bata upang magsimulang mag-aral. Humaba ng humaba ang listahan. Mabilis niyang napagtanto na kailangan niyang kanselahin ang lahat ng appointment niya sa susunod na linggo upang maasikaso ng maayos ang lahat. Nakapagtataka, hindi siya nabahala sa ideyang iyon. Kung tutuusin parang nagbigay pa yun sa kanya ng sigla. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nasasabik siyang magtuon sa isang bagay na tunay na mahalaga, isang bagay na kayang tunay na magbago ng mga buhay. 2 buong oras siyang nagsaliksik tungkol sa mga paaralan, pediatrician at tindahan ng mga gamit pambata. Nang sa wakas ay patayin niya ang computer at umakyat. Sandali siyang huminto sa harap ng pintuan ng guest room. Naririnig niya ang banayad na paghinga ni Gabriel. Ipinapahiwatig ng katahimikan na nakatulog na rin si Lea. Ngumiti si Santiago sa sarili habang pumapasok sa sariling silid. Mas magaan ang pakiramdam niya kaysa sa mga nagdaang taon. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, pakiramdam niya ay may tunay ng layunin ang kanyang buhay. Kinabukasan, mas maaga siyang nagising kaysa karaniwan at siya mismo ang naghanda ng almusal. Gumawa siya ng ginintuang pancake, malambot na scrambled eggs, malutong na bacon, sariwang fruit salad at isang buong baso ng bagong piga na orange juice. Inaayos niya ang lahat sa hapagkainan nang marinig niya ang maingat na yabag pababa ng hagdan. Lumitaw si Lea sa entrada ng kusina. Mukha siyang nakapagpahinga, ngunit halatang hindi pa rin sigurado sa sarili sa loob ng napakagarang tahanan. Naligo na siya at suot ang parehong damit kahapon, ngunit ngayon ay malinis at maayos na plansado. "Magandang umaga, Lea," mainit na bati ni Santiago. "Sana'y nakatulog ka ng maayos." "Mas mabuti po ang tulog ko kaysa sa mga nakaraang buwan, sir," sagot niya. Tulog pa po si Gabriel. Sa tingin ko po'y sobra siyang napagod. Ikinaway ni Santiago ang kamay patungo sa mesa. Inaanyayahan siyang umupo. "Maupo ka at mag-almusal kasama ko. Kailangan mo ng maayos na pagkain." Nag-atubili si Lea at agad bumalik ang dati niyang mga nakasanayan. Inayos niya ang tindig na parang bumalik siya sa trabaho. "Maaari po akong maghanda ng almusal para sa inyo, tulad ng dati." Alok niya, likas na humakbang patungo sa mga kabinet. "Hindi ninyo kailangang gawin ito." Mariing umiling si Santiago. "Hindi ngayon," sabi niya. "Ngayon, ikaw ang espesyal kong panauhin." "Umupo ka at kumain ng dahan-dahan," sabi ni Santiago. "Marami pa tayong oras mamaya para bumuo ng maayos na routine. Pero ngayon, gusto kong magpahinga ka at makabawi." Banayad ang tono niya pero sapat ang tigas para maintindihan ni Lea na seryoso siya. Dahan-dahan umupo si Lea sa upuan, halatang hindi pa rin komportable sa biglang pagbabaliktad ng papel nila. Binuhusan siya ni Santiago ng isang tasa ng masarap at mabangong kape at umupo sa tapat niya, palihim siyang pinagmamasdan. Sa loob ng ilang minuto, kumain sila sa kalmado at magalang na katahimikan. Maingat ngumunguya si Lea, nilalasap ang bawat kagat na para bang isang bihirang luho. Nakaramdam si Santiago ng tahimik na kasiyahan habang nakikita niyang sa wakas ay kumakain na ito ng totoong pagkain matapos ang malamang maraming araw ng gutom. Maya-maya maingat na inilapag ni Lea ang kubyertos at tumingin sa kanya ng seryoso. "Ginoong Santiago, kailangan kong maintindihan kung ano ang kalagayan ko rito," direkta niyang sabi. "Ano po ang inaasahan ninyo sa akin kapalit ng lahat ng ito? Ano po ang magiging tungkulin ko?" Pinag-isipan na ni Santiago ang tanong na iyon buong gabi. Gusto niyang maging patas at gusto niyang maramdaman ni Lea na iginagalang siya. Hindi kailanman gagamitin, hindi pipilitin at hindi na muling ipapahiya. "Gusto kong alagaan mo ulit ang bahay tulad ng dati," paliwanag niya.
Maglinis, mag-ayos at baka magluto paminsan-minsan kung gusto mo. Pero may isang mahalagang pagkakaiba at hindi ito pwedeng pag-usapan. May takdang oras ang trabaho mo, may siguradong mga araw kang pahinga, makakatanggap ka ng patas na sahod, mas mataas kaysa sa ibinayad ko sa iyo noon, at malaya kang alagaan si Gabriel anumang oras na kailangan kanya. Kapag nagkasakit siya, kasama mo siya. Kapag may school activities siya sa hinaharap, sasama ka. Palaging mauuna ang anak mo. Palagi malinaw niyang pagtatapos. Nakatitig si Leia sa kanya, puno ng emosyon ang mga mata. Mas higit pa ito sa kahit anong naisip ko, sabi niya, nanginginig ang boses. Marahang ngumiti si Santiago. At may higit pa, dagdag niya, aayusin ko ang kumpletong health insurance para sa inyong dalawa. Kapag dumating ang panahon, magkakaroon si Gabriel ng access sa pinakamagandang edukasyon na posible. At tutulungan kitang makapag-ipon para kung balang araw magpasya kang gusto mo ng sarili mong independent na buhay, may sapat ka para makapagsimula ulit ng may dignidad. Sobra na yon para kayanin ni Leia. Ang mga luha na matagal niyang pinipigilan ay tuluyan ng kumawala. Tinakpan niya ang mukha ng mga kamay at umiyak ng malakas, inilalabas ang mga taong takot, stress at tahimik na pagdurusa. Tumayo si Santiago ng kalmado, kumuha ng kahon ng tissue at inilagay iyon sa tabi niya sa mesa. Hindi niya siya hinawakan o binigyan ng dramatikong salita. Binigyan lang niya ito ng espasyo, hinayaang maramdaman ni Leia ang lahat ng kailangan niyang maramdaman. Matapos ang ilang mahabang minuto, unti-unting kumalma si Leia at maingat na pinunasan ng mukha. Pasensya na po, bulong niya, nahihiya sa pagkawala niya ng kontrol. Umiling si Santiago. Huwag kang humingi ng tawad para sa totoong emosyon, mariin niyang sabi. May pinagdaanan ka na makakabasag sa karamihan. Ang pag-iyak ay natural, healthy yan. Sa sandaling iyon, may narinig silang galaw sa itaas, kasunod ang maliliit na yabag pababa ng hagdan. Ilang segundo pa, lumitaw si Gabriel, kinukusot ang antok na mata gamit ang maliliit niyang kamao. Nang makita niya si Santiago sa mesa, agad siyang tumakbo sa ina at nagtago sa likod nito. May pagdududa pa rin sa hindi pamilyar na lalaki. Hindi nag-isip si Leia, binuhat niya ang anak at mahigpit na niyakap. Magandang umaga, mahal ko, malambing niyang sabi. Nakatulog ka ba ng maayos? Gutom ka ba? Tumango si Gabriel, pero patuloy siyang sumisilip kay Santiago na may maingat at pambatang pagdududa. Dahan-dahang tumayo si Santiago at naghanda ng espesyal na plato para sa kanya. Nag-ayos siya ng ilang maliliit na pancake at binuhusan ng gintong pulot sa ibabaw, gumuhit pa ng mga nakakatawang hugis. Pagkatapos, inilapag niya ang plato sa mesa at sadyang umatras. Binibigyan ang bata ng sapat na espasyo. Pinaupo ni Leia si Gabriel sa high chair at matiyagang tinulungan itong kumain. Sa una, tikim-tikim si Gabriel na may pag-aalinlangan, pero nang malasahan niya ang tamis, biglang lumiwanag ang mga mata niya. Nagsimula siyang kumain ng mas masigla, pinapahid ang pulot sa pisngi at baba. Pinanood ni Santiago yon nang may totoong aliw at naalala niya malabo kung ano ang pakiramdam ng may batang nagbibigay ng ingay at buhay sa isang tahanan. Habang nag-aalmusal, kalmadong inihayag ni Santiago ang plano para sa araw. Mag-shopping tayo, sabi niya. Bibilhin natin ang mga pangunahing kailangan ninyo. Maayos na damit para sa iyo, mga educational toys para kay Gabriel, at iba pa para maging komportable kayo rito. Agad tumutol si Leia, nag-aalala sa gastos, pero hindi na tinag si Santiago. Kailangan mo ng disenteng damit, mariin niyang sabi. Kailangan ni Gabriel ng laruan na angkop sa edad niya at kailangan niya ng totoong kama. Hindi ito opsyonal. Sa huli, sumuko rin si Leia na pagtantong wala ring saysay labanan ang determinasyon niya.
umalis sila ng mansyon at ang unang pinuntahan ay isang dekalidad na tindahan ng damit pambata. Namangha si Gabriel sa lahat. Hinahawakan niya ang makukulay na damit at nakatitig sa mga estante ng laruan ng malalaki ang mata. Palaging ang pinakasimple at pinakamura ang pinipili ni Lea, pero tahimik na nagdadagdag si Santiago ng mas magagandang gamit sa cart kapag hindi siya nakatingin. Bumili sila ng sapat na damit para sa ilang linggo. Matitibay na bagong sapatos at makapal na winter coat dahil mabilis nang papalapit ang malamig na panahon. Sunod, pumunta sila sa isang tindahan ng mga muebles pambata. Doon, agad na nahulog ang loob ni Gabriel sa isang kama na may dekorasyong maliliit na makukulay na sasakyan. Pinili niya iyon kaagad, walang pag-aalinlangan. Bumili rin si Santiago ng maliit na aparador at isang bookshelf para sa mga librong pambata at learning toys. Ang ikatlong pinuntahan nila ay isang malaking toy store, kung saan halos ma-overwhelm si Gabriel sa dami ng pagpipilian. Matiyagang hinayaan ni Santiago na pumili siya ng ilang laruan na pinakamasaya siya. Pinipigilan ni Lea ang luha habang pinapanood ang purong saya ng anak niya, isang bagay na matagal na niyang hindi nakita. Sa huli, pumunta sila sa isang eleganteng tindahan ng damit pambabae. Maingat na iginiit ni Santiago na pumili rin si Lea ng maayos na damit para sa sarili niya. Halatang hindi siya komportable gumastos para sa sarili matapos mabuhay sa matinding kakulangan. Pero nanatiling pasensyoso at nakakainganyo si Santiago hanggang sa pumili siya ng ilang simple ngunit de-kalidad na piraso. Pagbalik nila sa mansyon, puno ang kotse ng mga bag at kahon sa iba't ibang laki. Noong hapon, magkasama sina Santiago at Lea na binuo ang bagong kama ni Gabriel at inayos ang kwarto niya. Tumulong si Gabriel sa sarili niyang paraan. Karamihan ay nakakaistorbo, pero nagliliwanag siya sa kasabikan. Tuwang-tuwa na bahagi siya ng lahat. Pagsapit ng matapos sila, tuluyan nang nagbago ang silid, naging mainit at ligtas na lugar na talagang mukhang para sa isang masayang bata. Tumalon-talon si Gabriel sa kama, malakas na tumatawa. Umupo si Lea sa tabi niya, marahang hinahaplos ang buhok nito ng puno ng pagmamahal. Nakatayo si Santiago sa pintuan, pinagmamasdan sila at nakaramdam ng matinding kasiyahan. Sa wakas, nabigyan niya ang isang tao ng isang bagay na simple pero totoo, ginhawa, kaligtasan at saya. Noong gabing iyon, matapos makatulog si Gabriel sa bago niyang kwarto, umupo sina Lea at Santiago sa pangunahing sala. Gumawa siya ng tsaa para sa kanilang dalawa. Isang maliit pero makabuluhang kilos na nagpapakitang unti-unti na siyang hindi na parang estranghero sa bahay. Matagal silang nag-usap tungkol sa 4 na taong lumipas mula nang bigla siyang nawala. Ikinuwento ni Santiago ang mahirap niyang diborsyo at kung paano siya nagbaon sa trabaho. Halos obsesyon para lang maiwasang harapin ang kalungkutan na unti-unting sumakop sa buhay niya. Binuksan ni Lea ang kanyang puso at ikinuwento ang masakit na landas na nilakbay niya para lamang mabuhay. Ngunit ibinahagi rin niya ang mga maliwanag na sandaling nagbigay sa kanya ng lakas, mga sandaling nilikha ni Gabriel. Siya ang lahat para sa akin, mahina niyang sabi, kusang napatingin sa hagdan na para bang nakikita niya ang anak na natutulog sa kabila ng mga pader. Kahit gaano pa kawalang pag-asa ang sitwasyon, isang ngiti lang niya, sulit na ang lahat ng paghihirap. Tumango si Santiago, lubos siyang nauunawaan. Napakaswerte niya sa iyo, sabi niya ng may taus-pusong paghanga. Pinalaki mo siya mag-isa sa ilalim ng mga kondisyong makakasira sa karamihan. Kailangan niyan ng matinding lakas. Ngumiti si Lea. May halong lungkot at pasasalamat ang ekspresyon. Ginawa ko lang ang kaya ko, sagot niya. Pero ngayon, dahil sa iyo, maibibigay ko na sa kanya ang buhay na dati ay ini-imagine ko lang. Sandali silang natahimik, parehong nalubog sa kani-kanilang isip.
Pagkatapos, nagpasya si Santiago na sabihin ang matagal nang bumibigat sa kanyang dibdib. Lea, kailangan mong maintindihan ang isang mahalagang bagay, seryoso niyang simula. Hindi ito pansamantala. Hindi ito pabor na mawawala kapag nagsawa ako o kapag pakiramdam ko ay sapat na ang nagawa ko. May lugar ka rito hanggat gusto mo. Ang bahay na ito ay tahanan mo rin. Tiningnan niya ito ng may kakaibang tindi. Bakit mo talaga ginagawa ito, Santiago? Tanong niya. Sa unang pagkakataon ay tinawag siya sa pangalan ng walang formalidad. Ano ang tunay na dahilan? Sandali siyang nag-isip bago sumagot ng tapat. Dahil pakiramdam ko'y walang laman ang buhay ko. Mahina niyang amin. May pera ako, tagumpay, lahat ng material na bagay. Pero wala itong ibig sabihin. Gigising ako, magtatrabaho, uuwi sa katahimikan, matutulog, at uulitin ang parehong routine araw-araw. Walang tunay na koneksyon, walang layunin. Huminto siya, maingat na pinipili ang mga salita. Nang makita kita sa kalsadang iyon, parang nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Isang pagkakataong gumawa ng makabuluhan. Ang pagtulong sa iyo ay hindi lang tungkol sa pagligtas sa iyo. Tungkol din ito sa pagligtas sa sarili ko, sa pagiging taong dapat naging ako noon pa. Inabot ni Lea ang braso niya at marahang hinawakan ito. Salamat sa pagiging tapat, sabi niya, at salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong ito. Pangako, hindi ko ito sasayangin. Ipinatong niya ang kamay sa ibabaw ng kamay nito. Alam kong hindi mo sasayangin, sagot niya, at pangako ko, sisiguraduhin kong may lahat kayo ng kailangan ninyo para tunay na mabuhay, hindi lang para mabuhay ng basta. Tahimik nilang inubos ang tsaa at nagpaalam ng magandang gabi. Noong gabing iyon, ilang oras na hindi makatulog si Santiago. Sa loob lamang ng 48 oras, tuluyang nagbago ang buhay niya. 2 araw bago iyon, papunta siya sa isa na namang nakababagot na business meeting, iniisip lang ang profit margins at expansion plans. Ngayon, may 2 taong nakatira sa ilalim ng bubong niya, 2 taong nagtitiwala at umaasa sa kanya. Mabigat ang responsibilidad, pero puno rin ito ng kakaibang pananabik. Nakatulog siyang nakangiti, may pakiramdam ng layuning matagal na niyang hindi naramdaman. Sa mga sumunod na araw, nabuo ang isang natural na ritmo sa mansyon. Unti-unting bumalik si Lea sa pamamahala ng bahay, ngunit ngayon ay may dedikasyong nagmumula sa pasasalamat, hindi sa obligasyon. Nagluto siya ng masusustansyang pagkain, pinanatiling malinis ang mga silid at tiniyak na may sapat na oras si Gabriel para sa atensyon at paglalaro. Mas maaga nang umuuwi si Santiago, tunay na sabik na makita sila. Nasisiyahan siyang pakinggan ang maliliit na kwento ni Gabriel tungkol sa araw nito at maging bahagi ng bagong dinamika ng pamilya na halos kusang nabubuo. Unti-unti nawala ang takot ni Gabriel sa kanya. Ang tunay na turning point ay nang mag-uwi si Santiago ng isang napakalaking stuffed dog mula sa lungsod. Lumiwanag ang mukha ni Gabriel sa purong saya. Walang pag-aatubili, tumakbo siya kay Santiago at mahigpit itong niyakap. Ang simpleng yakap na iyon ay tumagos ng malalim kay Santiago sa paraang hindi pa niya naramdaman dati. Mula noon, si Gabriel na mismo ang lumalapit sa kanya para maglaro, ipakita ang mga drawing at ipaliwanag ang mga natuklasan nito ng walang katapusang sigla. Natuklasan ni Santiago na mahal niya ang mga sandaling iyon. Mahal niyang makita ang mundo sa pamamagitan ng mausisang mata ng isang bata. Isang napakainit na hapon, maagang umuwi si Santiago at nadatnan si Lea sa kusina, tahimik na umiiyak. Agad siyang kinabahan. Anong nangyari? Ayos lang ba si Gabriel? Nagmamadali niyang tanong. Mabilis na pinunasan ni Lea ang mga luha. Ayos lang siya, natutulog, tiniyak niya. May tumawag lang mula sa shelter na sinubukan naming puntahan bago mo kami nakita.
Napasinghap siya. Sinabi nilang may nabuksan ng slot para sa amin. Sinabi ko sa kanila na hindi na namin kailangan, na nakahanap na kami ng ligtas na lugar. Tumingin siya kay Santiago ng puno ng emosyon. Nang ibinaba ko ang telepono, doon ko lang napagtanto, kung hindi ka tumigil nung araw na iyon, nasa isang siksikang shelter kami ngayon, nakikihati sa maliit na kwarto kasama ang mga estranghero. Walang privacy, walang dignidad, walang pag-asa. Lumapit si Santiago at marahang ipinatong ang mga kamay sa balikat niya. Pero wala kayo roon, matatag niyang sabi. Narito kayo at mananatili kayo rito hanggat gusto ninyo. Dahil sa bugso ng damdamin, niyakap siya ni Lea ng mahigpit. Yumakap din siya pabalik, ramdam ang lalim ng pasasalamat nito. Pagkaraan ng ilang sandali, lumayo si Lea, nahihiya. Pasensya na, bulong niya. Huwag kang humingi ng tawad sa nararamdaman mo, mariin niyang sagot. Noong gabing iyon, matapos makatulog si Gabriel, pinag-usapan nila ang hinaharap. Nagsaliksik ako tungkol sa mga paaralan, sabi ni Santiago. May napakagandang preschool malapit dito na tumatanggap ng mga batang kaedad ni Gabriel. Sa tingin ko, makabubuti iyon sa kanya para makihalubilo, matuto at lumago. Napuno ng emosyon ang mga mata ni Lea. Hinding-hindi ko inakalang maibibigay ko yun sa kanya, amin niya. Akala ko tatanggapin na lang niya kung anong basic na kaya naming bayaran. Hindi na ngayon, sagot ni Santiago na may nakapapawing ngiti. Magkakaroon siya ng lahat ng oportunidad na maaaring hilingin ng kahit sinong bata. Sumang-ayon siya, lubos na naantig. Lumipas ang mga linggo at naging mga buwan. Nagsimulang pumasok si Gabriel sa preschool at agad siyang nakaangkop. Araw-araw, umuuwi siyang puno ng kwento tungkol sa mga bagong kaibigan at kapanapanabik na aralin. Nagbago rin si Lea, nadagdagan siya ng timbang sa malusog na paraan. Nawala ang palagiang tensyon sa mukha niya. Mas madalas na siyang tumawa at sa wakas ay mukhang komportable na sa paligid. Napagtanto ni Santiago kung gaano niya kamahal ang buhay sa loob ng kanyang tahanan. Ang tunog ng pagtakbo ni Gabriel sa mga pasilyo, ang amoy ng sariwang lutong pagkain, ang tahimik na pag-uusap tuwing gabi matapos ang bedtime. Nagkaroon ng kulay ang mundo niya na hindi niya alam na nawawala pala. Isang gabi, habang naghahapunan, nagtanong si Gabriel ng isang tanong na nagpahinto sa lahat. Si Santiago ba ang magiging daddy ko na ngayon? Inosente niyang tanong. Agad bumagsak ang katahimikan na mula si Lea hindi alam kung paano sasagot. Tiningnan ni Santiago ang mga mata ng batang puno ng pag-asa at naramdaman ang paninikip ng dibdib. Huminga siya ng malalim. Hindi ako ang biological father mo, Gabriel, mahinahon niyang sabi. Pero mahalaga ka sa akin. Palagi akong nandito para sa iyo kapag kailangan mo ako. Pangako yan. Parang nasiyahan si Gabriel at nagpatuloy sa pagkain. Ngunit nanatiling tahimik at tensyonado si Lea sa natitirang bahagi ng gabi. Nang mag-isa na sila, nagsalita siya. Santiago, may kailangan akong sabihin sa iyo tungkol sa ama ni Gabriel. Sabi niya, nanginginig ang boses. Hinudyatan niya itong magpatuloy. Hindi lang siya basta isang estrangherong nawala. Maingat niyang sabi, isa siyang taong kilala mo. Isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa katawan ni Santiago. Sino? Tanong niya, kahit may nabubuong kakilakilabot na hinala sa isip niya. Huminga ng malalim si Lea, tinipon ang lahat ng natitirang tapang sa loob niya. Ikaw, Santiago, mahina niyang sabi, ikaw ang ama ni Gabriel. Ang katahimikang sumunod ay napakalalim, parang nawalan ng hangin ang buong silid. Nanatiling nakatayo si Santiago na parang nagyelo, nakatitig sa kanya na para bang nagsalita siya ng wikang hindi niya maintindihan. Desperado niyang sinuri ang mukha ni Lea, naghahanap ng kahit kaunting senyales ng kasinungalingan, panlilin lang o manipulasyon.
Pero ang nakita niya lang ay hubad na katotohanan, nakakatakot at walang itinatago. Anong sinabi mo? Pabulong niyang tanong, magaspang at halos hindi marinig ang boses. Nakatitig si Lea sa marmol na sahig. Dumadaloy na ang luha sa maputla niyang pisngi. Ikaw ang ama ni Gabriel, ulit niya. Nung gabing iyon, 4 na taon na ang nakalipas. Nang nagbiyahe sa ibang bansa, si Ginang Antonia at mag-isa ka sa mansyon. Nasa library ka, umiinom. Wasak ka pagkatapos ng napakasamang away ninyo. Dinala ko ang tsa na hinihingi mo at umiiyak ka. Sinabi mong peke ang kasal mo. Sinabi mong walang saysay ang buhay mo. Nababasag ang boses niya sa bawat pangungusap. Mariing ipinikit ni Santiago ang mga mata, pilit ibinabalik sa isip ang gabing iyon. Bumalik ang alaala sa masakit na pira-piraso. Dahan-dahang nagdurugtong-dugtong. Naalala niya si Antonia na pinahiya siya sa harap ng lahat sa charity dinner. Sumisigaw na isa siyang kabiguan. Naalala niyang umuwi siyang wasak, lasing sa mamahaling whiskey at kawalang pag-asa. Pakiramdam niya'y mas nag-iisa siya kaysa sa kahit anong sandali sa buong buhay niya. Nag-usap tayo ng ilang oras, patuloy ni Lea, pinupunasan ng luha gamit ang likod ng nanginginig niyang kamay. Umiiyak ka sa bisig ko na parang batang nawawala. Sinabi mong ako lang ang taong nasa bahay na iyon na mabait sa'yo, na tinatrato kang tao, na nire-respeto ka. At pagkatapos, nangyari iyon, isang beses lang, isang gabi, 2 taong parehong nag-iisa, nag-aaliw sa isa't isa, sa tanging paraan na alam namin sa sandaling iyon. Ipinahid ni Santiago ang 2 kamay sa mukha niya, sinusubukang kontrolin ang bagyong nagngangalit sa isip niya. Masyado akong lasing para maalala ng malinaw, amin niya, nanginginig ang boses. Pero bakit hindi mo sinabi na buntis ka? Bakit mo itinago ang ganitong bagay sa loob ng maraming taon? Tumaas ang boses niya nang hindi niya sinasadya. Naghahalo ang sakit at hindi makapaniwala. Tumingala si Lea at tiningnan siya ng diretso, dala ang tapang na hindi niya alam na mayroon pa siya. Dahil nalaman ko iyon 3 linggo matapos akong palayasin ni Ginang Antonia gamit ang maling paratang, matatag niyang sabi. Wala akong paraan para makontak ka. Wala akong personal mong numero. Hindi ako makapasok sa mansyon. Wala akong kilala sa mundo mo at kahit nakahanap ako ng paraan, ano ang sasabihin ko? Nabuntis ako sa amo kong may asawa matapos ang isang gabing kahinaan? Sino ang maniniwala sa isang kasambahay kaysa sa mayaman at makapangyarihang asawa? Masakit ang lohika niya pero hindi maitatanggi. Biglang tumayo si Santiago at nagsimulang maglakad-lakad sa silid na parang hayop na nakakulong sa hawla. Dapat nakahanap ka ng paraan, tensyonado niyang sabi. May karapatan akong malaman na magiging ama ako. May karapatan akong magpasya kung gusto kong akuin ang responsibilidad na iyon. Tumayo rin si Lea at sa wakas ay sumabog ang emosyon niya matapos ang maraming taon ng katahimikan. At sa tingin mo, ayaw kong sabihin sa'yo. Sigaw niya, nanginginig ang boses. Sa tingin mo, nasiyahan akong magpalaki ng bata mag-isa. Magutom, palayasin sa maruruming kwarto. Wala man lang kahit ano. Gusto kong malaman mo. Gusto kong tumulong ka. Gusto kong magkaroon si Gabriel ng ama na nararapat sa kanya. Pero natakot ako sa kung ano ang mangyayari kung bigla akong lilitaw sa buhay mo at hihingi ng pagkilala. Nakatayo sila ng magkaharap sa gitna ng sala, parehong mabilis ang paghinga, parehong nilalamon ng emosyon na hindi kayang ikulong sa simpleng salita. Kusang napatingin si Santiago sa hagdan, patungo sa silid kung saan mahimbing na natutulog si Gabriel, walang kaalam-alam sa bombang sumabog sa ibaba. May anak ako, dahan-dahang sabi ni Santiago, na parang kailangan niyang marinig ito ng malakas. Isang 4 na taong gulang na anak at hindi ko man lang alam na umiiral siya.
Nabasag ang boses niya. Namiss ko ang unang lakad niya, ang unang salita niya, ang mga birthday niya. Nawalan ako ng mga taon sa buhay niya. Maingat na lumapit si Leia, parang nilalapitan ng isang sugatang tao. Hindi mo nawala ang lahat, malumanay niyang sabi. Nandyan ka pa para sa natitirang buhay niya. Maaari ka pa ring maging ama niya kung talagang gusto mo. Tiningnan siya ni Santiago, kumikislap ang mga mata sa determinasyong hindi pa niya nakita dati. Kung gusto ko, ulit niya. Sa tingin mo ba, kaya ko pang balewalain ito ngayon? Ang batang nasa itaas ay anak ko, dugo ko, responsibilidad ko, pinakamalaking saya ko. Lalong tumibay ang boses niya. Gusto kong maging ama niya, Leia. Hindi lang isang mayamang lalaking nagbabayad ng bills. Gusto kong maging totoong ama, naroroon, kasali, mapagmahal at bahagi ng bawat piraso ng buhay niya. Napahikbi si Leia, hindi natakot ngayon kundi purong ginhawa. Takot na takot ako kung paano ka magre-react, amin niya. Akala ko kamumuhian mo ako dahil itinago ko ang katotohanan. Akala ko magagalit ka dahil ninakaw ko ang mga taon na iyon mula sa iyo. Dahan-dahang umiling si Santiago at hinawakan ang mga kamay niya. Gulat ako, tapat niyang sabi, nalilito ako. At oo, medyo galit ako na hindi ko nalaman ng mas maaga. Pero higit sa lahat nagpapasalamat ako. Tiningnan niya siya ng may katapatan. Nagpapasalamat ako na pinagtagpo ulit tayo ng buhay. Nagpapasalamat ako na ngayon makikilala ko ang anak ko at mabubuo ko ang totoong relasyon sa kanya. Kinabukasan nagising si Santiago bago sumikat ang araw, naguunahan ang isip. Tinawagan niya ang personal niyang abogado at ipinaliwanag ang lahat. Agad niyang sinimulan ang legal na proseso para opisyal na kilalanin si Gabriel bilang anak niya. Pagkatapos, tumawag siya sa isang respetadong private clinic at nagpa-schedule ng paternity test sa mismong hapon na iyon. Nang bumaba sina Leia at Gabriel para mag-almusal, nadatnan nila si Santiago sa kusina na gumagawa ng mga pancake na hugis bituin. Isang bagay na hindi pa niya kailanman ginawa sa buong buhay niya. Tumakbo si Gabriel sa kanya at niyakap ang mga binti niya. Binuhat siya ni Santiago at sa unang pagkakataon, niyakap niya ang anak niya habang lubos nang nauunawaan ang katotohanan. Magandang umaga, champ, bulong niya, hinagkan ang tuktok ng ulo ng bata. Puno at masikip ang dibdib niya sa parehong oras. Tahimik at diskret ang pagbisita sa klinik. Ang doktor, sanay sa sensitibong sitwasyon ng mayayamang pamilya, ay hinawakan ang lahat ng propesyonal. Natawa si Gabriel sa cotton swab, humagikik siya ng makiliti ang pisngi niya. Nagbigay si Santiago ng sarili niyang sample sa seryosong katahimikan. Alam niyang babaguhin ng simpleng test na iyon ang buhay nilang lahat magpakailanman. Pagkaraan ng 3 araw, dumating ang resulta sa encrypted email. Binuksan ni Santiago ang dokumento habang nakaupo si Leia sa tabi niya sa opisina. Kumakabog ang puso nilang dalawa. Binasa niya ng malakas ang konklusyon, probability of paternity, 99.9%. Genetic compatibility confirms a father-child relationship. Ipinikit ni Santiago ang mga mata sandali, hinayaan ng realidad na lumubog. Opisyal na, sabi niya tumingin kay Leia. Ako ang ama ni Gabriel. Bumagsak si Leia sa pag-iyak, ramdam ang 4 na taong lihim na sa wakas ay natunaw sa hangin. Pero hindi nagtagal ang kapayapaan nila. 1 linggo makalipas, nasa opisina si Santiago, inaasikaso ang mga papeles para sa opisyal na rehistro, nang biglang tumunog ang intercom ng malakas at paulit-ulit. Sa labas, nasa hardin si Leia, naglalaro kasama si Gabriel. Nang sumagot siya, biglang sumikip ang tiyan niya sa takot. May babae po sa gate na nagdedemand pumasok, ulat ng gwardiya. Halatang hindi sigurado. Sinasabi niyang siya raw ang dating may bahay ng bahay. Bago pa man makasagot ng maayos si Leia sa gwardiya,
biglang sumabog ang galit na sigawan sa intercom. Makalipas ang 1 segundo, narinig niya ang malakas na pagkalabog ng metal at napagtanto niyang pinilit buksan ang gate. Ilang minuto lang ang lumipas at biglang bumukas ang pangunahing pinto. Pumasok si Antonia na parang bagyo, ang matataas niyang takong ay tumatama sa marmol na sahig na parang putok ng baril. Perpekto ang bihis niya, gaya ng dati, ngunit baluktot sa galit ang mukha niya. "Alam ko na," sigaw niya. "May nagsabi sa akin na ginawa mong shelter ng mga pulubi at basura ang dati kong bahay. Pero ayaw kong maniwala hanggat hindi ko nakikita mismo." Itinuro niya si Lea gamit ang perpektong manicure na daliri, puno ng pagkasuklam ang ekspresyon. Napatalon si Gabriel sa takot sa sigawan at tumakbo upang magtago sa likod ng mga binti ng ina. Agad siyang binuhat ni Lea habang malakas na kumakabog ang puso niya. "Ano ang kailangan mo rito, Antonia?" tanong ni Lea, pilit pinatatag ang boses. "Halos 1 taon ka nang hindi nakatira rito." "Nandito ako para saksihan ang ganap na pagbagsak ng moralidad ng dati kong asawa," matalim na sagot ni Antonia, "at malinaw na mas mababa pa siya kaysa sa inakala ko. Pinulot ang magnanakaw na kasambahay at ang bastardo nito mula sa kalsada." "Huwag mong lakasan ang loob mong tawagin ang anak ko ng ganyan," sigaw ni Lea, nagulat sa lakas ng sariling tinig. Malamig na tumawa si Antonia. "Anak mo, pakiusap?" At naniwala naman si Santiago sa katawa-tawa mong kwento. Alam ba niyang malamang kalahati ng lungsod ang kinama mo at sinusubukan mo lang siyang bitagin gamit ang batang iyan? Sa mismong sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Lumabas si Santiago at ang ekspresyon sa mukha niya ay napakalamig at kontrolado, kaya kahit si Antonia ay kusang napaurong. "Umalis ka sa bahay ko, ngayon din," mahina niyang sabi, pero may tunay na panganib sa boses niya. "Santiago, pinoprotektahan lang kita," mabilis na sabi ni Antonia, biglang binago ang tono. "Minamanipula ka ng babaeng iyan, profesional siyang sinungaling, sisirain niya ang reputasyon mo." Lumapit si Santiago hanggang halos magkadikit na sila. "Ang babaeng iyan," mariin niyang sabi, "ay ang ina ng anak ko at ang batang ininsulto mo ay legal kong kinilalang anak. Dugo ko siya, tagapagmana ko siya, at mas mahalaga siya sa akin kaysa sa iyo kailanman." Namutla si Antonia. "Ikaw, kinilala mo siya?" Pautal niyang sabi. "Ginawa mo talaga itong opisyal?" "Oo," kalmadong sagot ni Santiago. "DNA test, mga legal na dokumento, lahat." Bahagya siyang yumuko palapit. "At isa pa, Antonia, kapag muli kang lumapit sa pamilya ko o magsalita ng kahit isang mapanirang salita laban sa kanila, ilalantad ko sa publiko ang nangyari sa Angra dos Reis. 5 taon na ang nakalipas. Nasa akin ang mga litrato. Nasa akin ang mga tala ng hotel. May ebidensya ako ng affair mo." Nanlaki ang mga mata ni Antonia sa takot. Alam na alam niya ang tinutukoy nito. Ang iskandalo na iyon ay sisira sa maingat niyang iningatang sosyal na imahe. "Hindi mo magagawa yan," bulong niya. "Subukan mo ako," sagot ni Santiago. "Ngayon, umalis ka at huwag ka nang babalik." Tumingin si Antonia sa kanya pagkatapos kay Lea na mahigpit na hawak si Gabriel, at sa wakas ay naunawaan niyang tuluyan na siyang natalo. Walang imik na tumalikod siya at lumabas, malakas na isinara ang pinto sa likod niya. Ang mga sumunod na buwan ay puno ng pagbabago. Opisyal nang nairehistro si Gabriel bilang anak ni Santiago. Mabilis kumalat ang balita sa lungsod, nagdulot ng tsismis at haka-haka. Pero wala nang pakialam si Santiago. Ipinagmamalaki niyang ipinapakilala si Gabriel saan man, sa parke, sa zoo, at minsan pa nga sa opisina. Umunlad si Gabriel, naging kumpiyansa, masayahin at panatag, napapaligiran ng pagmamahal mula sa parehong magulang. Ang pinakamahalagang pagbabago ay tahimik na nangyari sa pagitan ni Santiago at Lea.
Kumilos sila na parang tunay na pamilya. Sabay kumakain, sabay gumagawa ng desisyon, sumusuporta sa isa't isa. Kahit na natutulog pa rin sila sa magkahiwalay na silid, may malalim na respeto sa pagitan nila. At may isa pang bagay, isang lumalalim na atraksyon na hindi na nila kayang balewalain. 8 buwan matapos lumabas ang katotohanan tungkol kay Gabriel, sa isang tahimik na Biyernes ng gabi, inimbitahan ni Santiago si Lea sa hapunan sa hardin. Pinaghanda niya ang kusinero ng espesyal na pagkain at binigyan ng pahinga ang mga staff. Nakasaayos ang mesa sa ilalim ng pergola, naiilawan ng mga kandila at ng malambot na liwanag ng bilog na buwan. Nang bumaba si Lea, suot ang simpleng navy blue na damit na siya ang pumili para sa kanya, naramdaman ni Santiago ang mabilis na tibok ng puso niya. "Napakaganda mo," taos-puso niyang sabi habang hinihila ang upuan para sa kanya. Magaan ang usapan nila habang naghahapunan tungkol sa progreso ni Gabriel sa paaralan, mga ideya sa bakasyon, mga libro, pelikula. Natural ang daloy ng pag-uusap. Pagkatapos ng dessert, naging seryoso si Santiago. Inabot niya ang kamay ni Lea sa ibabaw ng mesa. "Nang dalhin kita rito," maingat niyang simula, "dahil iyon sa responsibilidad at awa. Nang malaman kong anak ko si Gabriel, naging tungkol ito sa tungkulin at pagmamahal sa kanya. Pero nitong mga nakaraang buwan, may nagbago." Nararamdaman ni Lea ang pagbilis ng pulso niya. "Nakita ko kung sino ka talaga," patuloy niya. "Malakas ka, mabait, matalino. Ginawa mong tahanan ang dating walang lamang bahay na ito. At hindi ko na maisip ang buhay ko nang wala ka, hindi lang bilang ina ni Gabriel, kundi bilang kapareha ko, bilang babaeng mahal ko." Napuno ng luha ang mga mata ni Lea. "Ganon din ang nararamdaman ko," mahina niyang sabi. "Nagmahal ako sa lalaking pinili mong maging ang ama, ang tagapagtanggol, ang tapat na lalaki. Mahal kita." Tumayo si Santiago, umikot sa mesa, hinila siya palapit at marahang hinalikan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Parang iyon ang huling piraso ng isang kwentong nagsimula sa kaguluhan at sakit, ngunit sa wakas ay nakatagpo ng kapayapaan. Lumipas ang 2 taon. Isang maliwanag na linggo ng hapon at ipinagdiriwang nila ang ika-6 na kaarawan ni Gabriel. Puno ang hardin ng mga batang tumatakbo, tumatawa at masayang sumisigaw. Nakatayo si Santiago sa veranda katabi si Lea. Ngayon ay opisyal na niyang asawa. Nagpakasal sila sa isang maliit at emosyonal na seremonya, habang si Gabriel ay buong pagmamalaking nagdala ng mga singsing. Pinanood ni Santiago ang anak na namumuno sa isang laro ng may kumpiyansa at saya, at napuno ng pagmamalaki ang dibdib niya. "Tingnan mo siya," mahina niyang sabi. "Sino ang mag-akalang mabubuo natin ang lahat ng ito ng magkasama?" Ipinasandal ni Lea ang ulo sa balikat niya. "Naalala ko pa rin ang araw na yon sa hintuan ng bus," bulong niya. "Ang init, ang takot, ang pakiramdam na tapos na ang lahat." Yumakap si Santiago sa kanya at marahang hinalikan ang buhok nito. "At yun ang araw na tunay na nagsimula ang lahat," sabi niya. At sa totoo lang, mahina ngunit malinaw na sabi ni Santiago habang pinagmamasdan ang eksena sa harap niya, iyon pa lang ang unang kabanata ng ating kwento ng pag-ibig. Tumingin siya sa asawa niyang nakatayo sa tabi niya. Pagkatapos ay sa anak niyang malayang tumatawa sa hardin, napapaligiran ng mga kaibigan. Mula sa mga pira-pirasong bahagi ng kanilang magkahiwalay at malulungkot na nakaraan, nakabuo sila ng isang bagay na matatag, mainit at may tunay na kahulugan. Biglang tumakbo si Gabriel papunta sa kanila, bahagyang pawisan at nagliliwanag sa saya. May hawak na malaking hiwa ng tsokolating cake. "Dad, Mom!" masigla niyang sigaw. Sabi ni Christopher, mas malaki raw ang kumpanya ng tatay niya kaysa sayo.
Pero sinabi ko sa kanya na hindi iyon mahalaga dahil ikaw ang pinakamahusay na tatay sa buong mundo. Taos-pusong tumawa si Santiago at lumuhod, marahang pinunasan ang kaunting frosting sa pisngi ng anak. Tama ka diyan, champ, nakangiti niyang sagot. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang mga kumpanya natin o kung gaano karami ang pag-aari natin. Ang tunay na mahalaga ay ang pagmamahal na ibinibigay natin at ang mga taong pinipili nating makasama sa buhay. Buong pagmamalaking tumango si Gabriel, kontento sa sagot at tumakbo pabalik sa mga kaibigan na walang ibang iniintindi. Dahan-dahang tumayo si Santiago at tumingin ng malalim sa mga mata ni Lea. Hindi na niya nakikita lamang ang ina ng kanyang anak. Nakikita niya ang kanyang kapareha, ang pinakamalaking biyaya sa buhay niya, ang babaeng nagbago sa dati, walang laman niyang bahay at ginawa itong tunay na tahanan. Palubog na ang araw, binabalot ang hardin ng mainit na gintong liwanag. Napakalayo nito sa matindi at walang awang araw ng disyertong hapon na iyon, ang araw na nagbago sa lahat. Huminga ng malalim si Santiago, ramdam ang kapayapaan at kaganapan na minsan ay inakala niyang imposible. Napansin ni Lea ang mapagnilay na tingin sa mukha niya at marahang ngumiti. Nauunawaan niya ng eksakto kung ano ang naaalala nito. Mahigpit niyang pinisil ang kamay niya at tumingin ng may dalisay na pagmamahal. Kung may magtanong man sa akin kung ano ang pinakamahalagang sandali sa buhay ko, mahina niyang sabi, hindi ako magdadalawang isip. Yun ang araw na may isang milyonaryo na huminto ang sasakyan sa isang bakanting kalsada. Napagtantong kami ang nawawala niyang pamilya at piniling hindi na kami hayaang tumayo ng mag-isa kailanman. Kung kahit kaunti ay naantig ka ng kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, mag-like at i-on ang notifications para hindi mo ma-miss ang susunod pang mga nakaka-inspire na kwento.